Maganda ang sikat ng araw. Nang umagang yon, bagyang umiihip ang malamig na hangin. Tahimik kaming naglalakad ni Lolo Betong pauwi sa aming bahay. Kabaligtaran ng magandang panahon ang nararamdaman ko dahil may kaba sa aking dibdib. Napapitlag ako nang marinig ko ang boses ni Lolo na nasa tabi ko. Elio, wag mo kakalimutan yung sinabi sa'yo ng doktor, ha? Inumin mo yung gamot mo pagkatapos mo kumain. Abay, wag mo nang hintayin na ako pa magpapaalala sa'yo nun dahil makakalimutin na ako, matanda na ako. Iba na kasi talaga kapag nagkakainan. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Betong. Hindi ko po makakalimutan yun. Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Sa ngayon po, hindi naman na po sumasakit ang ulo ko. Abay, mabuti naman kung ganon. Pero alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit walang nakitang mali ang doktor sa iyo. Kagabi halos mamatay ka na sa sobrang sakit ng ulo mo. Kaya nga po akala ko po talaga mamamatay na ako kagabi. Pakiramdam ko po, para po talagang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Pero mabuti na lamang, walang nakitang hindi maganda ang doktor sa iyo. Nakakalungkot lang kung kailan malapit na ang 12 kaarawan mo ay saka ka pa nakaranas ng ganyan. Pero Lolo, maraming salamat po kasi pina-check up niyo po ako, ha. Saka, sorry na rin po. Aba, bakit ka naman nagsosorry sa akin? May kasalanan ka bang nagawa na hindi ko alam? Kasi po, Lolo, nabawasan po yung iniipon yung pera para pambili niyo po ng kalabaw. Mauudlot na naman po tuloy ang pagbili niyo ng kalabaw. Hindi po ba kailangan niyo po yun para hindi na po kayo nahihirapan sa pag-aararo sa taniman natin ng palay? Ay nako, batang ere, ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin. Ang mahalaga ay nalaman natin na wala tayong dapat na ikabahala sa pananakit ng ulo mo na yan. Saka maganda rin na nalaman natin kung ano ba talaga ang tamang gamot na kailangan mong inumin para hindi na tayo umaasa sa mga halamang gamot na para bang hindi naman tumatalab sa iyo. Saka makapaghihintay naman ang pagbili natin ng kalabaw, apo. Pero yung pananakit ng ulo mo ay hindi. Dapat maagapan yan. Bigla akong natahimik nang naalala ko ang nangyari sa akin kagabi. Sa gitna kasi ng pagtulog ko ay nagising ako dahil sa matinding pananakit ng ulo ko. Nung una ay inakala ko na gaya lang yon ng pagsakit ng ulo ko nung mga nakaraang araw na kaya ko pang tiisin. Naging normal na kasi sa akin ang pagsakit ng ulo ko dahil simula nang tumuntong ako sa edad na 11 ay palagi na yung nangyayari. Pero iba ang naging pagsakit ng ulo ko nung nakaraang gabi. Pakiramdam ko ay paulit-ulit yung pinupukpok ng martilyo na para bang may kung anong bagay ang nagwawala sa loob ng utak ko. Halos 1 oras na tumagal ang matinding pagsakit ng aking ulo. Kaya naman kinabukasan ay nagdesisyon na si Lolo Betong na ipa-check up ako sa doktor kahit pa mababawasan ang perang iniipon niya na pambili niya sana ng kalabaw. Nang nakarating na kami sa aming bahay ay nasa labas ang matalik kong kaibigan na si Dodong. Nakahiga siya sa duyan na nakasabit sa puno ng mangga. Agad kong nilapitan si Dodong habang si Lolo naman ay pumasok sa aming bahay. Saan kayo galing, Elio? Kanina pa ako naghihintay dito Aayain sana kitang maligo sa ilog ngayon Galing kami sa ospital ni Lolo Dodong Anong ginawa niyo ron? May sakit ba si Lolo Betong? Wala, Dodong. Ako may sakit. Hindi ba palaging sumasakit ang ulo ko? Kagabi kasi, sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Kaya pinatignan na ako ni Lolo sa doktor. Ano sabi ng doktor sa'yo?
Sabi niya, normal na pananakit lang daw ng ulo. Tapos, niresitahan niya ako ng gamot na kailangan kong inumin ng ilang araw. Napansin ko na biglang tumahimik ang kaibigan kong si Dodong. Titig na titig siya sa mukha ko habang bahagyang nakabukas ang bibig. Kaya naman, napakunot ang noo ko. Oh, Dodong, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Nauntog ka ba, Elio? Ha? Hindi. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi, para kang may dalawang bukol sa noo mo. Kinapa ko ang noo ko at may nakapanga ko na dalawang parang maliit na bukol doon. Parehas na nasa itaas na bahagi ng aking mata ang mga bukol. Hala, bakit ako nagkaroon ng bukol? Hindi naman ako nauntog. Saka hindi ko maalala na meron ako nito kanina nung nagpunta kami sa ospital. Baka naman nauntog ka nang hindi mo namamalayan. Pero hayaan mo na nga yan. Mawawala din naman siguro yan. Mabuti pa, pupunta na tayo sa ilog para makaligo na tayo doon. Nandun na ang iba natin mga kalaro ngayon, hinihintay na tayo. Naku, Dodong, hindi mo na ako sasama sa'yo, Magpapahinga kasi muna ako, Saka panigurado hindi ako papayagan ni Lolo kasi ang sabi niya, wag daw muna ako magpapagod habang umiinom ako ng gamot ko. Sandali lang naman tayo dun Sige na, sumama ka na. Dodong, pasensya na talaga. Ayoko. Sa ibang araw na lang. Ay nako, sige na nga. Hindi na kita pipilitin. O siya, sige, alis na ako. Kung magbabago ang isip mo, sumunod ka na lang. Bumaba na si Dodong sa duyan at saka siya naglakad palayo. Agad akong pumasok sa aming bahay. Nagawa sa sawali ang dingding at pawid naman ang bubong. Humarap ako sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Tinignan ko ang bukol sa aking noo. Hindi ko alam, pero para bang bigla akong kinabahan. Dahil kapag tinignan ng maigi, ay talagang mapapansin yung dalawang bukol ko. Nagulat ako nang lumapit si Lolo Betong sa akin. Ano ba yan tinitignan mo dyan sa salamin, Elio? Lolo, ito pong dalawang bukol ko sa noo. Tignan niyo po, Hindi po ba kanina wala naman po to? Kung di pa nga po sinabi sa akin ni Dodong na may bukol ako hindi ko po mapapansin Patingin ka. Aba, oo nga Wala naman yan kanina. Saan ka ba nauntog? Lolo, hindi naman po ako nauntog Magkasama po tayo simula nang umalis tayo para pumunta sa ospital at hanggang makabalik tayo rito. Hindi niyo naman po nakitang nauntog ako, di ba? Hindi nga. Ano kaya ang bukol na yan? Bakit hindi yan nakita ng doktor kanina? Wala po kasi to kanina nung nasa ospital po tayo, Lo. Abay, ganun ba? Kung ganun, makakabalik pala tayo sa ospital nito. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yan at baka kung ano na yan. Kilala mo naman siguro si Manolo, di ba? Tinubuan lang siya ng maliit na tagyawat sa muka, tapos kinutkot niya. Ayon, namaga at naging malaking sugat. Na-impeksyon siguro. Grabe naman po kayo mag-isip, Lolo. Hindi naman po to tigyawat Saka, wag na po muna tayong bumalik sa ospital kasi baka bukol lang talaga ang mga to. Ang sabi po kanina ni Dodong, mawawala rin daw po ito pagkalipas po ng ilang araw. Ay nako, nagpapaniwala ka kay Dodong. Hindi naman doktor yon. Basta Lo, wag po muna tayo magpa-doktor. Kasi gastos na naman yun O sige, pagbibigyan mo na kita siya ngayon. Hindi mo na tayo babalik sa doktor. Pero kapag lumaki pa yan o lumala, magpapatingin na ulit tayo sa doktor, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Kasi kung sakali po na may maramdaman po akong kakaiba sa bukol na to, sasabihin ko po kagad sa inyo, Lo. Aasahan ko yan, Elio. Alam mo na ayokong nagilihim ka sa akin. O siya. Ako'y babalik na sa kusina. Magluluto na ako ng ulam natin. Ano pong lulutuin niyo, Lo? Ano pa ba? Magpiprito ko ng baboy. Tapos meron tayong burong isda. Wow! Paborito ko po yun, Lo!
Matamis na ngumiti si Lolo Betong at saka siya bumalik sa kusina. Maging ako ay napangiti na rin dahil sa mga ganong maliliit na bagay gaya ng pagluluto ni Lolo ng paborito kong pagkain ay nararamdaman ko na talagang mahal na mahal niya ako bilang kanyang apo kahit ang totoo ay hindi naman niya ako kadugo. Inampun lang kasi ako ni Lolo Betong nung sanggol pa lamang ako. Ayon sa kwento ni Lolo, isang hindi niya kilalang babae ang kumatok sa bahay niya isang gabi. May dalang sanggol ang babaeng yon at ako ang sanggol na yon. Nakiusap daw kay Lolo ang nanay ko na alagaan ako ng ilang araw dahil babalikan din daw niya ako. Dahil likas na mauwain at mabait si Lolo Betong, ay pumayag siya sa gusto ng babae. Kinuha ako ni Lolo sa nanay ko at pagkatapos ay nagmamadaling umalis yung babae. Pero lumipas ang 1 linggo hanggang sa naging 1 taon na at umidad na ako ng 11 ay hindi na ako binalikan pa ng nanay ko. Kaya naman masasabi ko na kahit wala akong nanay at tatay, ay maswerte pa rin ako na meron akong Lolo Betong na mahal ako kahit ang totoo ay hindi naman niya ako kaano-ano. Sa mga sumunod na araw ay palagi kong tinitignan at pinakikiramdaman ang 2 bukol na tumubo sa aking noo. Kahit papano ay nawala ang kaba ko dahil hindi yun lumaki at hindi yun sumakit kahit kaunti. Kaya inisip ko na tama ang kaibigan kong si Dodong na normal na bukol lamang ang mga yon. Ngunit isang gabi, sa gitna ng aking pagtulog, ay nagising ako dahil sobrang sakit ng mga bukol ko. Sa una ay tiniis ko pa yon dahil ayokong magising at mag-alala sa akin si Lolo Betong. Pero hindi. Sobrang tindi na talaga ng sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay binabare na ang noo ko, kaya hindi ko na napigilan ang umiyak at mapadaing. Biglang nagising si Lolo Betong na nasa aking tabi. Agad na bumakas ang pag-aalala sa mukha niya nang nakita niya akong nakaupo sa sahig habang hawak ang aking noo. Lumapit siya sa akin at hinaplos niya ng paulit-ulit ang likod ko. Ano nangyayari sa'yo, apo? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Hindi po. Yung mga bukol po sa noo ko, ang sakit po. Parang binubutas po ang noo ko, Lo. Ang sakit-sakit po talaga. Sabi ko naman kasi sa'yo ipatingin na natin yan sa doktor. Sandali. Sisidyan ko lang ang gasera para makita ko na maayos sa bukol mo. Sobrang sakit na po talaga, Lo. Parang hindi ko na po kaya. Alam ko, Elio. Sandali lang, tiisin mo muna. Nagmamadaling tumayo si Lolo Betong. Sinindihan niya ang gasera at lumapit siya sa akin na dala yun. Inilapag niya sa maliit na lamesa ang gasera at inutusan niya akong alisin ang mga kamay ko na nakatakip sa aking noo. Marahan kong inalis ang aking kamay at nakita ko ang gulat sa muka ni Lolo. Bakit po, Lo? Ano po bang itsura ng noo ko? Huwag mo nalang hawakan. Kaya mo pa ba tiisin ang sakit? Lo, hindi na po. Sobrang sakit po talaga. Ano po bang meron sa mga bukol ko, Lo? Bakit parang pong gulat na gulat kayo? Hahawakan ko sana ang mga bukol ko, pero mabilis na pinigilan ni Lolo Betong ang aking mga kamay. Teka, huwag! Huwag mong hawakan at baka lalo pang sumakit. Basta tiisin mo na lang muna. Bakit nga po? Ano po bang meron? Basta, makinig ka na lang sa akin. Huwag mo nang hawakan ang mga bukol mo. Naramdaman ko ang labis na tensyon ni Lolo Betong. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang hawakan ko ang mga bukol ko.
Ganun pa man, ay sinunod ko na lang siya. Inalalayan niya akong tumayo hanggang sa makabalik na kami sa pagkakahiga sa aming papag. Patawarin mo ako kung wala ako magawa para mawala ang sakit na nararamdaman mo, Apo. Kung pwede nga lang sana na kunin ko na yan sa iyo, ay ginawa ko na. Maraming salamat po, Lo. Medyo nawawala naman na po ang sakit. Sige po, matulog na po tayo. Sigurado ka ba, Elio? Opo, Lo. O sige, matulog na tayo. Basta kapag tumindi ulit ang sakit na mga bukol mo, ay gisingin mo kagad ako, hane. Opo. Nauna na akong pumikit para makita ni Lolo na kaya ko nang matulog. Naghintay ako ng ilang minuto bago ko muling binuksan ang aking mga mata. Nakapikit na si Lolo at sa tingin ko ay tulog na siya. Normal na kasi na mabilis makatulog si Lolo kasi palagi siyang pagod sa maghapon na pagsasaka sa aming maliit na taniman. Nang sandaling yon ay napakasakit pa rin ng bukol ko, pero mas pinili kong wag nang sabihin yon kay Lolo kasi mag-aalala lang siya. Gusto ko na kasi siyang makapagpahinga dahil bukas ay magtatrabaho na naman siya. Kailangan niya ng maayos na pahinga. Maya-maya pa ay pumikit na ulit ako at sa kabila ng sakit na nararamdaman ko ay pinilit ko pa rin na matulog. Kinabukasan ay nauna akong nagising. Natuwa ako kasi hindi na masakit ang mga bukol ko. Nagtungo ako sa aming batalan na nasa kusina upang doon ay magmumog. Pagkatapos kong magmumog, ay naisipan kong buksan ang pinto ng aming bahay. Ngunit nang napadaan ako sa salamin na nakasabit sa dingding, ay natigilan ako dahil may nahagip ang aking paningin sa refleksyon ko sa salamin. Nagmamadali akong lumapit sa salamin at napasinghap ako nang malaman ko na may parabang maliit na 2 sungay na umusbong sa aking noo. Ang pwesto ng sungay ay ang kinaroroonan ng aking mga bukol. Kulay itim ang mga sungay ko at sa tansya ko ay kalahating pulgada ang haba ng mga yon. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata habang sinasampal ko ang aking sarili. Hindi. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Panaginip lang ang lahat ng to. Paulit-ulit ko yung sinabi at makalipas ang ilang segundo ay nagdesisyon na akong tignan ulit ang aking sarili sa salamin. Umasa ako na wala na ang mga sungay ko o hindi kaya naman ay magigising na ako dahil naniniwala ako na panaginip lamang ang lahat ng yon. Pero sa pagmulat ko ay nagimbal ako dahil naroon pa rin ang mga sungay sa aking noo. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sumigaw ng napakalakas. Narinig ko ang nagmamadaling pagbangon ni Lolo Betong mula sa maliit naming kwarto. Lumapit siya sa akin at maging siya ay nagulat nang nakita ang mga sungay ko. Lolo, tignan niyo po. Tinubuan po ako ng mga sungay. Diyos ko! Ano bang kababalaghan nito? Kaya po ba ayaw niyong hawakan ko ang bukol ko kagabi? Dahil nakita niyo na po ito? Oo, pero hindi pa yan ganyang kagabi. Bahagya pa lang na nakausbog ang mga yan. Lo, bakit po ako tinubuan ng sungay? Bakit po, Lo? Sabihin niyo po sa akin. Hindi ko rin alam, Apo. Kahit ako'y naguguluhan sa nangyayari sa iyo. Pero wag mong iisipin na sungay ang mga yan. Hindi sungay ang nasa noo mo. Pero kung hindi po ito sungay, Lo, ano po ito? Ano po itong tumubo sa akin na to? Para po akong batang demonyo dahil sa mga to. Panigurado po nakakatakutan po ako ng mga tao kapag nakita po nila ako, Lolo. Nagsimula na akong umiyak. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko
Nang sandaling yon, hinawakan ni Lolo Betong ang magkabilaan kong balikat at diretso niya akong tinignan sa aking mga mata. Elio, huminahon ka muna. Makinig ka sa akin. Hindi sungay ang tumubo sa noo mo. Walang dahilan para tubuan ka ng ganyan. Dahil alam ko na napakabuti mong bata. Hindi ka rin dapat katakutan ng mga tao na dahil lang dyan. Pero sa ngayon, ay hindi pwedeng malaman ng mga tao na may ganyan ka. Nagkakaintindihan ba tayo, Elio? Pero Lo, kung hindi po ito sungay at hindi ako dapat katakutan ng mga tao, bakit po hindi nila to pwedeng makita? Dahil may mga taong makikitid ang pag-uutak. Hindi lahat ay iisipin na wala lang iyan. Pilit may mag-iisip na hindi maganda dahil aakalain nila na yan ay isang sungay. Karaniwang kasi na natatakot ang mga tao sa mga bagay na bihira lamang nilang nakikita. Lolo Betong, ano pong gagawin ko? Ibig po ba sabihin, hindi na po ako lalabas ng bahay? Hindi na po ako pwede makipaglaro kina Dodong at sa iba ko pa pong mga kalaro? Sandaling tumahimik si Lolo Betong dahil sa mga sinabi ko. Alam ko na nag-iisip siya ng mga sandaling yon. Kaya naman, sandali siyang pumunta sa kwarto at nang bumalik siya, ay may dala na siyang balabal na kulay pula. Pinulupot at itinakip niya sa ulo ko ang balabal. Nagawa naman nung takpan ang mga sungay ko. Ganito, Apo, makinig ka. Tuwing kailangan mo lumabas, kailangan mong isuot ang balabal na iyan. Hindi po kaya magtanong po mga tao kapag nakasuot po ako ng ganito, Lo? Ay, nako. Huwag mo na lang silang pansinin o hindi kaya. Sabihin mo na yan ay ang sinabi ng doktor na gawin mo para hindi sumakit palagi ang ulo mo. Sabihin mo na hindi pwedeng mainitan ang ulo mo. Hindi naman nila malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Pero Lo, natatakot po ako. Paano po ako magiging demonyo pala ako? Kaya po ako tinubuan ng sungay. Ay, nako. Sinabi nang huwag ka mag-isip ng mga ganyan eh. Maniwala ka sa akin, Elio. Hindi yan sungay. Yan ang itatak mo sa utak mo. Matapos yun, ay mahigpit akong niyakap ni Lolo Betong. Kahit paano, ay gumaan naman ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin tuluyang naalis ang pangamba sa aking dibdib na baka hindi lang yun ang pagbabagong mangyayari sa aking katawan. Maghapon akong hindi lumabas ng bahay. Kahit pa pwede akong maglagay ng balabal sa ulo, ay mas pinili ko pa rin ang wag nang umalis dahil sa takot kong may makaalam na meron akong sungay. Patuloy kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi sungay ang tumubo sa noo ko. Pagsapit ng hapon, habang nasa taniman si Lolo Betong, ay dumating si Dodong na may dalang turumpo. Magtatago sana ako, pero bigla siyang pumasok sa bahay at nakita niya akong nakaupo sa isang sulok. Mabuti na lang at nakalagay ang balabal sa aking ulo dahil kung hindi ay makikita niya ang nasa aking noo. Tara, Elio! Maglaro tayo ng trumpo! Naglalaban sila Jojo doon sa plaza. Ilabas mo ang trumpo mo at ipakita mo kung gaano ka kagaling. Dodong, ayokong lumabas ngayon eh. Saka, tinatabad ako makipaglaro ng trumpo. Biglang hinawakan ni Dodong ang noo at leeg ko. Oo, wala ka naman pala lagnat eh. Bakit ayaw mo makipaglaro ng trumpo? Samantalang dati, ikaw pa ang nag-aaya sa akin na makipaglaro ng ganon. Basta Dodong, tinatamad lang ako ngayon. Sa ibang araw na lang. Ay nako, akala ko naman magiging kakampi kita sa pakikipaglaban kina Jojo ng trumpo. Ikaw pa naman ang magaling sa ganon eh. Teka Elio, bakit pala may balabal ka dyan sa ulo mo? Ha? Ito ba? Wala to. Huwag mo na lang pansinin. Maglalagay ka ba ng ganyan sa ulo mo? Kung wala lang, pabira ka naman. Sige na, sabihin mo, para saan nga yan? Siguro meron kang tinatago sa ulo mo, no?
patingin nga ako. Hahablutin sana ni Dodong ang balabal ko, pero mabilis akong umiwas. Pero hindi sumuko si Dodong at pilit niya yung hahablutin. Lumayo ako sa kanya, pero nasukol niya ako dahil nasa sulok na ako ng aming bahay. Sige na, patingin lang. Alisin mo na yung balabal sa ulo mo. Hindi nga sabi pwede, Dodong eh. Umalis ka na nga. Ang damot mo naman. Hindi ako aalis dito hanggat di mo yan inaalis. Kung ayaw mong alisin, ako na lang ang gagawa nun. Hahawakan sana ni Dodong ang balabal, pero mabilis kong hinawakan ang mga kamay niya. Tawa ng tawa si Dodong na para bang nakikipaglaro lang siya sa akin, habang ako naman ay kinakabahan sa maaaring maging reaksyon ni Dodong sa sandaling makita niya kung ano ang aking itinatago sa ilalim ng aking balabal. Mabuti na lang at dumating si Lolo Betong. Doon lang tumigil si Dodong sa pagpilit na alisin sa aking ulo ang balabal. Sandali lang, ano ba nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo dalawa? Hindi po, Lo. Si Dodong po kasi ang kulit eh. Gusto po niyang alisin yung balabal sa ulo ko. Gusto ko lang naman po malaman kung may tinatago po si Elio eh. Baka po kasi nagpakalbo siya tapos nahihiya siyang makita ng ibang tao na wala po siyang buhok. Nakalbo siya. Walang itinatago si Elio. Kailangan niyang maglagay ng balabal sa ulo niya dahil yan ang sinabi ng doktor na gawin niya. Para po ba yan sa sakit ng ulo niya? Ganun na nga. Kaya wag ka nang makulit at wag mo nang subukang alisin ang balabal ni Elio sa ulo niya. Ano pong nagagawa ng paglalagay ng balabal para po sa sakit ng ulo niya? Abay, hindi ko rin alam. Yun ang sinabi ng doktor kaya sinusunod lang namin. Ano nga pala ginagawa mo rito, ha, Dodong? Inaaya ko lang po na makipaglaro po si Elio ng turumpo doon po sa may plaza. Dodong, sa ibang araw na lamang kayo maglaro. Masakit pa ang ulo ng apo ko, kaya kailangan niya magpahinga. Ay, ganun po ba? Hindi naman po niya sinabi sa akin na masakit pala ang ulo niya. Sige po, Lolo Betong. Aalis na po ako. Elio, magpapagaling ka ha? Nang nakaalis na si Dodong, ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Isinarado na ni Lolo Betong ang pinto at saka ko lang inalis ang balabal na nakabalot sa aking ulo. Napayuko ako dahil kahit sa lolo ko ay nahihiya akong ipakita ang tila sungay sa aking noo. Salamat po dumating kayo, Lolo. Akala ko po talaga makikita na ni Dodong tong nasa noo ko eh. Ang daldal pa naman nun. Paniguradong ikikwento niya sa kung sino-sino ang makikita niya sa akin. Hayaan mo na siya. Ang importante ay wala naman siyang nakita. Pero sa susunod, huwag kang papayag na maalis siyang balabal mo, lalo na kapag may ibang tao. Kasi po, matatakot po sila sa akin. Yung totoo, oo, maaaring katakutan ka. Gaya nga ng sinabi ko, baka kung ano pa ang isipin ng mga tao. Pero huwag kang mag-alala, dahil hahanap tayo ng lunas para mawala yung nasa noo mo. Ano po kaya kung putulin na lang po natin to? Lagariin na lang po natin, Lolo. Ano ka ba? Delikado naman ang naiisip mo, Apo. Baka kung ano pa ang mangyari kapag ginawa natin yon. Mas makakabuti na ipatingin kita sa doktor. Pero wag muna ngayon dahil marami pa akong ginagawa. Siguro sa mga susunod na araw, babalik tayo sa ospital. Doon na tinapos ni Lolo Betong ang aming pag-uusap. Nagtungo siya sa banyo upang maglinis ng katawan. Naiwan ako sa aming maliit na sala na nag-iisip kung dapat ba akong kabahan sa bagay na tumubo sa aking noo. Makalipas ang 2 araw ay bumalik kami ni Lolo Betong sa ospital. Umalis kami ng bahay na may nakasuot na balabal sa aking ulo. Maging ang doktor ay nagulat nang nakita niya ang tila sungay sa aking noo. In-x-ray niya ang aking ulo
At doon namin nalaman na nakadikit sa aking bungo ang bagay na yun. Wala rin kaming nakuwang kasagutan sa doktor kung ano nga ba talaga ang bagay na tumubo sa aking noo. Nang nakauwi na kami ni Lolo sa bahay, ay saka ko lang inalis ang balabal sa aking ulo. Sayang lang po ang punta natin sa doktor, Lolo Betong. Hindi kasi natin nalaman kung ano ba tong tumubo sa akin eh. Tapos, hindi rin niya alam kung anong kailangan gawin dito. Kahit gamot, wala siya naibigay. Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Sigurado ko na may paraan para mawala yan. Basta't palagi ka lamang magdasal sa ating Panginoon. Saka, huwag mo na muna yang isipin. Sa darating na Sabado, ay kaarawan mo na pala. At alam mo naman na tuwing kaarawan mo ay naghahanda tayo at nag-iimbita ng mga kaibigan mo, hindi ba? Yun muna ang isipin mo sa kayon. Lo, ano kaya kung wag na muna tayo maganda? Ang laki na po kasi ng gastos natin sa pagpapatingin ko po sa doktor eh. Ano ka ba naman, Apo? Nakasanayan na natin na gawin yun tuwing kaarawan mo. Kahit simpleng handa lang basta mairaos lang natin ang kaarawan mo, ayos na yon. Saka, 12 taon ka na. At ang ganong edad ay dapat merong selebrasyon. Alam mo kasi, Apo, nung bata pa ako, ay hindi ko naranasan na maghanda at magkaroon ng selebrasyon tuwing sumasapit ang aking kaarawan. Sobrang hirap kasi na buhay namin doon. Kaya ipinaparanas ko sa iyo ang mga bagay na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Maraming salamat po, Lolo Betong. Pero kinakabahan po kasi ako eh. Baka po kasi makita ng mga kaibigan ko. Ito pong nasa noo ko. Hindi nila yan makikita. Basta't hindi mo aalisin ang balabal mo. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Basta, tuloy ang selebrasyon na kaarawan mo. Nagtabi na ako ng pera para roon. Kahit ayoko na sana munang magkaroon ng selebrasyon sa paparating kong birthday, ay naisipan ko na wag nang kontrahin si Lolo Betong sa gusto niyang gawin. Napagtanto ko na kasiyahan nga pala niya ang maghanda tuwing kaarawan ko. Talagang hindi muna siya nagtatrabaho kapag birthday ko at inuubos niya ang buong araw niya sa pagluluto ng mga pagkain na ipapakain namin sa mga kaibigan ko. Nagtiwala na lang ako kay Lolo at inisip ko na walang masamang mangyayari sa aking kaarawan at gaya ng mga nakalipas kong birthday ay magiging masaya ang araw na yon. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng aking kaarawan. Nang nagising ako ay wala na si Lolo Betong sa aking tabi. Alam ko na abala na siya sa paghanda ng mga pagkaing lulutuin niya para sa espesyal na araw na yon. Nang lumabas ako sa kwarto ay hindi nga ako nagkamali dahil nasa kusina na si Lolo Betong at naghihiwa ng mga karne at gulay. Tumingin si Lolo sa akin at binati niya ako ng maligayang kaarawan. Nagtaka ako nang biglang nawala ang ngiti niya. Elio, yung nasa loob mo. Hindi muna ako nagsalita. Tumakbo ako papunta sa harap ng salamin at labis akong nagimbal dahil mas mahaba na ang tumubong sungay sa aking noo. Sa tingin ko ay 1 pulgada na ang haba nun at medyo naging matulis na ang dulo. Agad namang lumapit si Lolo Betong sa akin. Lolo, tingnan niyo! Mas nagmukhang sungay na po siya ngayon! Ano nangyari? Hindi ba't na gabi hindi naman yan ganyan kahaba? Hindi ko rin po alam, Lolo Betong. Naku, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Lolo, huwag na lang po nating ituloy ang selebrasyon ng birthday ko. Hindi ko po kayang magpakita sa mga kaibigan ko ng ganito. Ano ka ba, Elio? Hindi pwedeng hindi natin yon ituloy. Dahil nasabihan ko na mga kaibigan mo na pumunta sila rito babayang hapon. Saka, hindi nila makikita yan.
kasi magsusuot ka ng balabal. Apo, huwag kang mag-alala. Papalipasin lang natin ang araw na ito at saka tayo mag-iisip ng paraan para mawala na ng tuluyan ang nasa noo mo. Basta isipin mo na lang na wala yan at maging masaya ka muna sa araw na ito. Birthday mo ngayon, Apo. Lo, parang ang hirap naman pong gawin yung sinasabi nyo eh. Hindi ko po kayang isipin na wala po akong sungay, lalo na't humaba na po siya. Alam ko. Pero kung kakabahan at matatakot ka, mas lalong iisipin ng mga kaibigan mo na meron kang itinatago sa kanila. Umakto ka lang ng normal mamaya. Hindi na lang ako magpapalaro mamaya para pagkatapos nilang kumain ay pwede na silang umalis. Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lang. Inisip ko na lang na kailangan ko pa ring maging masaya sa araw na yon. Dahil yun ang araw ng aking kapanganakan, o mas tamang sabihin na yun ang araw na dumating ako sa buhay ni Lolo Betong. Kaya hindi lang espesyal ang araw na yon para sa akin, kundi pati na rin kay Lolo Betong. Pagkasapit ng hapon, ay tapos nang magluto si Lolo Betong. Naglagay siya ng lamesa sa labas ng aming bahay. Nakalagay doon ang pansit, puto at lumpiang Shanghai. Meron ding water jug na may laman na tinimplang orange juice. Maya-maya pa ay isa-isa nang dumating ang mga kaibigan ko. Kabilang na si Dodong. Inasikaso na namin sila ni Lolo Betong para makakain na sila. Pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa tila sungay na tumubo sa aking noo. Wala ring pumansin sa balabal na nakabalot sa aking ulo dahil abalaan lahat sa pagkain. Masaya kong pinanood ang mga kaibigan ko. Nang natapos na silang kumain, ay lumapit si Dodong sa amin ni Lolo Betong. Ma'am Betong, magpapalaro po ba kayo? Tapos na po kasi kami kumain eh. Nako, wala munang palaro ngayon, Dodong. Ay, sayang naman po. Akala ko meron ulit gaya ng mga nakaraang birthday ni Elio. Lolo, baka po pwedeng magpaagaw na lang po tayo ng barya. May mga naipon po ko. Yun na lang po ang ipaagaw natin sa kanila. O sige, pero wag mong ubusin lahat ng ipon mo at ako na ang bahalang magdagdag. Pumasok muna kami ni Lolo Betong sa bahay upang kunin ang mga barya na ipapaagaw namin. Nang bumalik kami sa labas at sinabi ni Lolo Betong na magpapaagaw ako ng barya, ay masayang nagsigawan ang mga kaibigan ko. Hinayaan ni Lolo na ako ang maghagis ng mga barya. Nagtipon-tipon na ang mga kalaro ko sa harapan ko. Nakangiti ako habang nakatingin sa kanilang lahat at nag-aabang sa paghagis ko ng mga pera. Nang ihagis ko ang ilang piraso ng barya, ay nagkagulo sina Dodong sa pag-aagawan. Muli akong naghagis ng mga barya at mas lalo silang nagkagulo. Hanggang sa isa sa mga kaibigan ko ang lumapit sa akin at sinubukan niyang agawin ang mga natitirang barya sa aking kamay. Umiwas ako, pero nakita yon ng iba pang mga bata, kaya pinagkaguluhan nila ako. Napaupo ako sa lupa at may kung sinong hindi sinasadyang nahablot ang balabal sa aking ulo. Nanlamig ako nang matigilan ang lahat nang nakita nila ang dalawang sungay sa aking noo. Bumakas ang takot sa muka ng mga kaibigan ko. Agad namang iniharang ni Lolo Betong ang sarili niya sa akin upang itago ako. Pero huli na dahil nakita na ng mga kaibigan ko ang bagay na aking pilit na itinatago. Hanggang sa isang bata ang sumigaw na isa kong demonyo. Takot na nagtakbuhan ang mga bata palayo at kahit si Dodong ay tumakbo rin. Hindi ko napigilang umiyak dahil nasaktan ako doon. Ganun pala kasakit sa dibdib, nakatakutan ka. Tumakbo ako sa loob ng bahay at umiiyak akong dumapa sa papag.
naramdaman ko na lang ang kamay ni Lolo Betong sa aking likod. Wala na. Nakita nila ang sungay ko, Lolo. Natakot po sila sa akin. Wala na po akong kaibigan. Wala na po akong kalaro. Sige lang, Apo. Iiyak mo lang yan. Kailangan mong mailabas yan. Pero ito ang tandaan mo. Hindi kabawasan sa pagkatao mo ang kung ano bang bagay na nasa noo mo ngayon. Hindi yan mabubura, Apo, sa isipan ko na ikaw ay isang mabuting bata. Intindi nilang dati na mga kaibigan mo dahil ngayon lang sila nakakita ng taong may ganyan. Pero po, kung habang buhay na po silang matakot sa akin, paano pong hindi na po sila makipaglaro sa akin, Lo? Ibig sabihin, hindi sila nakalaan para maging kaibigan mo habang buhay. Ang importante ay tanggap kita, kahit na ano pa ang tumubo sa katawan mo. Wala na akong nasabi. Pagkatapos nun, iyak lang ako ng iyak at hinayaan lang ako ni Lolo na mailabas ko ang bigat na meron ako sa aking dibdib. Nang sandaling yon ay labis akong nagsisi kung bakit itinuloy pa namin ang selebrasyon ng aking kaarawan. Ilang araw na ang nakalipas simula nang malaman ng mga kaibigan ko ang tumubo sa aking noo. Hindi na ako nagulat nang mabilis yung kumalat sa aming baryo. Napansin ko na may ilang mga tao na sinasadyang dumaan sa harapan ng aming bahay at pasimple na sumisilip sa loob upang ako ay makita. Kaya naman, palagi na akong nagmumukmuk sa loob ng kwarto at nawalan na ako ng ganang lumabas kahit sa bakuran lang namin. Isang umaga, pinuntahan ako ni Lolo Betong sa kwarto ko. May dala siyang bayong, kaya alam ko na magpupunta siya sa palengke. Elio, Apo, tumayo ka riyan at samahan mo akong mamili sa palengke. Pwede po bang kayo na lang, Lolo Betong? Hindi ko pa po kasi kayang lumabas eh. Alam niyo naman po na alam na po ng lahat ang tungkol dito sa sungay ko. Naririnig ko po na sinasabi nilang demonyo daw ako. Ay, naku, bata ka. Huwag mong intindihin na sinasabi ng mga taong may makikitig na pag-uutak at mapanghusgang dila. Halika na, sumama ka sa akin. Kapag palagi ka nandito sa loob ng bahay, ay mas lalong iisipin ng mga tao na meron kang itinatago. Nakuha ko ang punto ni Lolo Betong. Kaya naman, sinunod ko na lang siya. Tumayo na ako mula sa pagkakahiga. Kukunin ko sana ang balabal na nakasabit sa likod ng pinto nang biglang hinawakan ni Lolo Betong ang kamay ko. May pagtatakang napatingin ako sa kanya. Bakit po, Lo? Hindi mo na kailangang gamitin ang balabal na yan. Pero Lo, lalabas po tayo, di ba? Ang sabi niyo po sa akin eh, kailangan ko pong gamitin ang balabal na to para itago po ang sungay ko. Noon yon, Apo. Pero ngayong alam na ng mga tao na merong tumutubong kung ano sa noo mo, ay wala na saysay na itago mo pa yan. Naisip ko kasi, Apo, na kailangang makita palagi ng mga taong nasa noo mo hanggang sa masanay na sila sa'yo. Magtiwala ka sa akin, Elio, Apo. Ito ang paraan para maging normal ulit ang tingin ng mga tao sa iyo. Ipakita mo sa kanila na kahit kakaiba ang itsura mo sa nakararami, ay hindi ka nila dapat nakatakutan. Pinag-isipan ko ng gusto ang sinabi ni Lolo Betong. Maya-maya pa ay napagtanto ko na tama siya. Kapag patuloy kasi akong magtatago at hindi magpapakita sa mga tao, ay mas lalo nila akong pag-uusapan. Pero kung iisipin ko na normal ako at palagi nila akong makikita, ay darating at darating din ang panahon na masasanay na sila sa aking itsura. Pumayag ako sa suwestyon ni Lolo Betong. Lumabas ako ng bahay kasama siya na walang balabal na nakatakip sa aking ulo. Hindi ko naiwasang mapansin
ang reaksyon ng mga taong nakakakita sa akin. Lahat sila ay nagulat at natakot. May mga nagbulungan pa nga. Paulit-ulit na ipinaalala sa akin ni Lolo na huwag kong pansinin ang mga taong yon. Mas lalong tumindi ang bulungan ng mga tao pagdating namin sa palengke. Halos mangliit na ako ng sandaling yon. Kung pwede nga lang na magpalamon na lang ako sa lupa, ay ginawa ko na. Lolo Betong, umuwi na po tayo. Ano ka ba naman? Kakarating pa lang natin tapos gusto mo nang umuwi. Hindi pa nga tayo nakakabili ng kahit sibuyas o bawang man lang. Kasi Lolo Betong, nahihiya na po ako eh. Pinagtitinginan po ako ng mga tao. Hindi ba sabi ko sa iyo ay huwag mo silang pansinin? Kung ano ang marinig mo, ay ipasok mo sa isa mong tenga at ilabas mo naman sa kabila. Tara na, doon muna tayo sa mga isda. Gusto kong magluto ng sinaing na tulingan. Nagtungo kami ni Lolo sa parte ng palengke kung saan naroon ang mga nagtitinda ng isda. Habang pumipili si Lolo ng tulingan, ay napansin ko na titig sa akin yung tindera. Napansin din yun ni Lolo, kaya hindi na niya napigilang kausapin ang tindera. Kung makatingin ka naman sa apo ko, ay parang ngayon ka lang nakakita ng batang lalaki. Humingi naman ng pasensya ang tindera at sinabi nito na agaw pansin daw kasi ang aking itsura at anito ay ako raw pala ang sinasabing bata na may sungay ng isang demonyo. Maaaring ang sungay ang nasa noo ng apo ko, pero hindi yan sungay ng demonyo. Pwede bang magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo? Baka nakakalimutan mong bata ang tinatawag mo may sungay ng demonyo. May anak ka naman siguro, hindi ba? Paano kung isa sa mga anak mo ang magkaroon ng ganyan sungay? Ano ang mararamdaman mo kapag sinabihan kong may sungay ng demonyo ang anak mo? Tumahimik ang tindera at halata na napahiya iyon. Maluwa-luwa ako, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagtatanggol sa akin ni Lolo Betong. Mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin ng sandaling yon. Matapos naming mamili sa palengke, ay umuwi na kami sa bahay. Tinulungan ko si Lolo na ayusin sa kusina ang mga pinamili namin. Kumusta ang pakiramdam mo sa paglabas natin, apo? Nahihiya pa rin po ako, Lolo Betong. Hindi ko po kasi maiwasan na hindi marinig yung mga sinasabi nila tungkol po sa sungay ko. Saka yung iba po, kahit wala po silang sinasabi, pero iba po ang tingin nila sa akin eh. Sa simula, ganyan naman talaga, apo. Pero kapag tumagal, ay masasanay ka na at masasanay na rin ang mga tao sa iyo. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na magiging bago sa kanila ang itsura mo. Isa pa, huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala kong albularyo at baka naman alam nila kung paano mawawala yung nasa noo mo. Lolo Betong, sa tingin niyo po ba ay mawawala pa po itong sungay ko? Aba, oo naman. Sigurado ko, apo. Kaya huwag kang masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Pero sa totoo lang po, nagtataka po talaga ako eh kung bakit po ako tinubuan ng sungay. Hindi ko po tuloy maiwasang isipin na baka meron po akong nagawang kasalanan kaya pinaparusahan po ako ng Diyos. Ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan, Elio. Mula noong sanggol ka hanggang ngayon, ay ako na ang kasama mo. Kilalang kilala kita at ako ang makapagsasabi kung gaano ka kabait na bata. Hindi ka pinaparusahan ng ating Panginoong Diyos, apo. May dahilan kung bakit nangyari yan sa iyo. At malakas ang paniniwala ko na maganda ang dahilan yon. Sa ngayon, ay hindi pa natin alam kung bakit ka tinubuan ng sungay. Pero maniwala ka sa akin na may magandang dahilan ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon. Sa sinabing yon ni Lolo Betong, ay naging magaan ang pakiramdam ko. Tumagos kasi sa puso ko ang bawat salitang kanyang binitiwan. Naputol ang pag-uusap namin
Nang marinig namin ang boses ni Dodong sa labas ng bahay, tinawag niya ako. Nang tumango si Lolo, ay lumabas ako ng bahay para harapin ang kaibigan ko na si Dodong. Napansin ko na bahagyang nakayuko si Dodong na para bang nahihiya sa akin. Anong ginagawa mo rito, Dodong? Akala ko ba natatakot ka sa akin? Hindi ba isa ka sa mga tumakbo nung nakita niyong may sungay ako nung birthday ko? Sorry Elio, kung tumakbo ako noon. Nadala lang kasi ako sa takot at sigawan ng mga kaibigan natin Pero promise, hindi naman talaga ako natakot sa'yo Nagulat lang talaga ako kasi hindi ko akalain na yan pala ang itinatago mo sa balabal mo. O ngayon, alam mo na may sungay ako. Makikipagkaibigan ka pa rin ba sa akin? Oo naman, no? Kaya nga ako nandito kasi magsosorry ako sa'yo ngayon Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ka. Sorry talaga, Elio Sorry kung isa ako sa tumakbo nung nakita namin ang sungay mo. Okay na yun. Pinapatawad na kita, Dodong. Masaya ako na kahit may sungay ako, ay kaibigan pa rin ang tingin mo sa akin. Salamat Siyempre naman, ikaw ang partner ko sa paglaro ng trumpo Kapag ikaw kasi ang kakampi ko, paniguradong panalo tayo. Yun lang pala ang dahilan kaya gusto mo ako maging kaibigan Ikaw talaga. Hindi, biro lang yun. Baka naman seryosohin mo sinabi ko Pero, bakit ka pala nagkaroon ng sungay, Elio? Hindi ba yan yung bukol mo dati? Oo, Dodong, tama ka. Ito nga yun. Yung akala natin dati na simpleng bukol lang, pero tinubuan pala ako ng sungay. Hindi rin naman alam ni Lolo Betong kung bakit ako nagkaroon ng ganito. Kahit kami nga, nagtataka Pero sabi ng mga tao, anak ka raw kasi ng demonyo. Alam kasi nila na ampung ka lang ni Mang Betong at walang nakakaalam kung sino talaga ang mga magulang mo. Sinabi ko na sa'yo kesa marinig mo pa sa iba. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Kahit na anong sabihin nila, ay wala na akong pakialam. Kay Lolo lang ako maniniwala. Ang sabi niya kasi sa akin, natatakot lang ang mga tao kasi kakaiba ang itsura ko sa normal na tao. Pero walang mali sa akin. Hindi rin naman ako naniniwalang anak ka ng demonyo Kasi kung anak ka ng demonyo, sana, matagal mo na ako pinatay, di ba? Natawa na lang ako sa sinabing yun ni Dodong. Pero, sa totoo lang, napakasaya ko dahil nalaman kong hindi naman pala talaga natakot sa akin si Dodong. Masaya ako na kahit isa ay meron pa rin akong matatawag na kaibigan. Simula noon ay unti-unti ko nang sinanay ang sarili ko na lumabas at magpakita sa mga tao. Nakipaglaro ulit ako sa mga kaibigan ko kahit madalas ay tinutukso nila ako na anak ng demonyo. Kapag ganon ay tumatawa lang ako at sinasakyan ko ang kanilang panunukso sa akin kahit ang totoo ay nasasaktan talaga ako. Palagi ko na lamang sinasabi sa sarili ko na darating din ang panahon na masasanay ang mga tao sa aming baryo sa aking itsura. Hanggang isang araw, nagimbal ang lahat ng isang bangkay ng matandang babae ang natagpuan sa mismong harapan ng kanyang bahay. Ang nakakatakot pa ay pinatay ang matandang babae sa napakabrutal na paraan. Wakwak ang dibdib niya at wala na ang kanyang puso. Sobrang putla ng buong katawan niya na para bang wala nang natirang kahit isang patak ng dugo mula sa kanya. Binalot ng takot ang aming baryo, lalo na't alam ng lahat na walang kaaway ang matandang babae, kaya wala kaming maisip kung sino ang maaaring gumawa noon. Naging maugong ang bulong-bulungan na meron daw aswang na gumagala sa aming baryo, at yun ang naging dahilan para mas tumindi ang takot naming lahat. Isang gabi, magkatabi kami ni Lolo Betong na nakahiga sa papag. Nakatingin ako sa kawalan at iniisip ko ang pagkamatay ng matandang babae na yon. Lolo, tanong lang po.
Totoo po ba mga aswang? Sa tingin niyo po ba, Lo, aswang po ang pumatay kay Aling Rosing? Naniniwala ako sa mga aswang. Dahil sa lugar kung saan ako lumaki, ay laganap ang pagsalakay ng mga aswang, lalong-lalo na sa mga bata at buntis at yung may mga sakit. Pero hindi ako sigurado kung aswang nga ang pumatay kay Rosing. Hindi natin pwedeng sabihin na aswang ang may gawa nun, lalo na't wala pa naman tayong konkretong ebidensya. Yun po kasi ang kumakalat dito eh. Yun po yung sinasabi ng mga tao. Halos lahat po, naniniwala pong may aswang po dito sa atin. Kaya nga po, kahit 6:00 pa lang po ng gabi, kakaunti na lang po ang taong nasa labas. Tapos lahat po ng mga kalaro ko, ayaw na po maglaro sa gabi. Kasi baka raw po patayin sila ng aswang. Kaya nga dapat ay mag-ingat din tayo. Kahit hindi tayo sigurado na may aswang nga, ay sapat ng dahilan na merong pinatay para mag-ingat tayo. Hala, sige na. Matulog na tayo. Marami pa akong gagawin bukas, Apo. Tumalikod na si Lolo Betong sa akin. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang mahinang paghilik ng lolo ko na indikasyong tulog na siya. Habang ako naman ay nananatiling gising at iniisip ang maaaring mangyaring hindi maganda sa baryo namin sa mga susunod na araw. Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako na masusundan pa ang patayan sa aming lugar. Nang mga sumunod na araw ay naging madalas ang mga bangkay na natatagpuan na lahat ay pinatay sa karumal-dumal na paraan. Ang lahat ay halos wala ng lamang loob at dugo. Mas tumindi ang takot ng mga tao. May mga nagsabi din na may nakakita sa aswang at inilarawan nila ang aswang bilang isang nakakatakot na nilalang na may malalaki at mahahabang sungay, mapupulang mga mata at matutulis na kuko at ngipin. Hanggang isang umaga, nagulat kami ni Lolo Betong nang sumugod ang mga tao sa harapan ng aming bahay. May ilan na may dalang itak at kawayan na may matutulis na dulo. Sumigaw sila na kailangan kong lumabas at sinabi nila na ako daw ang aswang na pumapatay sa mga tao. Alam ko na dahil yun sa sungay na meron ako. Nahihintakutang napatingin ako kay Lolo Betong. Lolo, paano na to? Ano pong gagawin sa akin ng mga tao? Nasisiraan na sila ng ulo. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Talagang nag-aalap na sila ng masisisi sa mga patayang nangyayari dito sa ating baryo. Dahil po ba sa may sungay ako, kaya iniisip po nila na ako ang pumatay sa mga tao? Lolo, alam niyo po na hindi ko po yun magagawa. Wala po akong kasalanan, Lolo Betong. Alam ko yun, Apo. Huminahon ka. Kaya dito ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas kahit na ano mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Pero Lo, sandali lang. Baka po kung anong gawin po nila sa inyo. Dito na lang din po kayo. Huwag na po kayong lumabas, Lolo Betong. Hindi, Apo. Kailangan ko gawin ito. Kailangan ko silang hanapin. Dahil paniguradong hindi sila aalis hanggat hindi ko sila nilalabas. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Lalo na sa'yo. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Kakausapin ko lamang sila at liliwanagin ko na wala kang kinalaman sa mga patayang nangyayari dito. Wala na akong nagawa nang lumapit na si Lolo Betong sa pinto at binuksan niya yon. Napasiksik ako sa isang sulok ng bahay at mas lalo akong natakot nang mas lumakas ang sigawan ng mga tao nang lumabas na si Lolo Betong. Nagdasal ako na sana ay walang mangyaring masama kay Lolo at wag sana siyang saktan ng mga tao. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Kapitan Edwin na siyang namumuno sa aming baryo. Nasaan na ang apo-apuhan mo, Mang Betong? Iharap mo sa amin, Selyo! At anong kailangan nyo sa kanya, Kapitan?
Bakit kayo nagtitipon dito? At may dala pa kayo mga itak at sibat. Isang bata lamang ang gusto nyo makaharap. Pero napakarami nyo at may mga sandata pa kayo. Dahil mabuti na sigurado. Mas mabuti na ang handa kami kaysa kami mapahamak. Hindi isang normal na bata, Celio. Dahil ba sa bigla siyang tinubuan ng sungay, ganun ba? Yun lang ang kakaiba sa kanya. Pero bukod doon, ay masasabi ko na isa pa rin siyang normal na bata. Anong normal? May normal ba na nagagawang pumatay sa hindi makataong paraan, Mang Betong? Naiintindihan namin kung bakit pinoprotektahan mo si Elio. Pero ginagawa namin ito para sa kaligtasan nating lahat. Si Elio ang aswang na pumapatay dito sa baryo. Kaya ilabas mo siya dahil kailangan niya managot sa mga kasalanang nagawa niya. Alam namin na inampun mo lang si Elio. Hindi natin alam kung ano ang pinagbulan niya. At marami nagsasabi na simula ng tinubuan ng sungay si Elio ay nagsimula na rin ang patayan dito. Hindi ba kayo nahinala yun? Malakas ang aming hinala na nagising na ang halimaw na nasa loob ng kanyang pagkatao dahil sa pagtubo ng sungay niya. Yun ang isang malaking patunay. May ebidensya ba kayo na magpapatunay na ang apo ko nga ang gumawa ng mga pagpatay? Sige nga. Meron bang nakakita sa kanya ni isa sa inyo na siya talaga ang pumapatay sa mga tao? Hindi na namin kailangan pa ng matibay na ebidensya. May nagsasabi na may mahabang sungay ang aswang na kagaya ng sa apo mo. Malamang sa umaga ay maikli lang ang sungay ni Elio, pero tuwing gabi ay humahaba yon at saka siya magbabago ng anyo bilang isang ganap na aswang. Kaya kung mahal mo ang baryo natin, Mang Betong, isuko mo na sa amin si Elio. Ilabas mo siya dahil kung hindi, kami mismo ang papasok sa bahay nyo para kunin siya na sapilitan. Hindi nyo maaaring gawin yan, Edwin. Wala kayong karapatan na pumasok sa bahay ng may bahay. Lamang sa batas ang naisip nyong gawin. At pwede ko kayong idemanda. Magdemanda ka hanggang gusto mo. Pero hindi mo kami mapipigilan sa gusto namin gawin. Dinagawa namin ito para sa kapakanan at kaligtasan ng mas nakararami. Kaya bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Mang Betong. Ilabas mo na ang apo mo na si Elio. Hayaan mong ipataw namin sa kanya ang kaparusahan na nararapat sa kanya. Ganyan na ba katindi ang kaduwagan ninyo? Paparusahan niyo ang isang bata. Hindi nga kayo sigurado na si Elio ang pumatay sa mga taong yun. Nabubulagan ka na, Mang Betong. Malamang ay ginamitan ka na ng itim na kapangyarihan ni Elio para protektahan mo siya. Natatawa ko sa mga sinasabi mo, Kapitan Edwin. Sagun pa lang si Elio ay kasama ko na siya. Ako ang makapagsasabi na hindi siya isang aswang at ang sungay na tumubo sa kanya ay hindi dahil sa isa siyang aswang. Kung ganun, ipaliwanag mo nga sa aming lahat kung bakit siya tinubuan ng sungay. Sige, makikinig kami. Hindi nakasagot si Lolo Betong sa tanong na yon ni Kapitan Edwin. Nang sandaling yon ay naiiyak at nanginginig na ako dahil sa sobrang takot. Hindi lang ako natatakot para sa sarili ko, kundi maging sa pwedeng gawin ng mga tao kay Lolo Betong kapag nagmatigas siya. O ano? Sige, Mang Betong. Bakit bigla ka natahimik? Hindi ba? Tama kami na hindi mo kayang ipaliwanag sa amin kung bakit nagkaroon ng sungay si Elio. Hindi mo kayang patunayan sa aming lahat na wala kaming dapat na ikatakot sa apo mong ampon na hindi mo din alam kung saan nagmula. Hindi ko na gusto lumalabas sa bunganga mo, Edwin. Tama ka. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling si Elio. Hindi ko rin alam kung bakit siya biglang tinubuan ng sungay. Pero isang bagay lamang ang sigurado ko, at yun ay ang hindi siya ang dapat nating katakutan. Hindi si Elio ang pumatay ng mga tao sa baryong ito. Hanapin niyo ang totoong salarin at siya ang pag-initan ninyo. Hindi na namin kailangang hanapin dahil nahanap na namin siya. At yun ay walang iba kundi si Elio. Tama na! Umalis na kayo. Hindi niyo makukuha ang apo ko.
Kailangan niyo muna magpakita sa akin ng matibay na ebidensya na siya nga ang may kagagawa na ng mga nangyaring pagpatay. At kung mapapatunayan niyo sa akin na mali ako mismo ang magsusuko sa kanya sa inyo. Talagang nagbubulag-bulagan ka na. Mukhang tama nga ang aking hinala na nasa ilalim ka na ng itim na kapangyarihan ni Elio. Kailangan mo magising sa katotohanan, Betong. Kayo ang dapat na magising sa katotohanan, Kapitan. Umalis na kayo dahil wala kayo mapapala rito. Hindi kami aalis nang hindi kasama si Elio. Pwes, humanda kayong abutin dito ng ilang araw dahil hindi ko ibibigay sa inyo ang apo ko kahit na ano ang mangyari. Talaga't sinasagad mo ang pasensya ko, Mang Betong. Hanggat maaari, ay ayoko sanang gumamit ng dahas. Pero pinipilit mo ko na gawin yon. Sige mga kababayan, pasukin niyo ang bahay niyo, Mang Betong. Kunin niyo ang batang aswang! Tumindi ang takot ko sa narinig ko mula kay Kapitan Edwin. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi kayo pwedeng pumasok sa pamamahay ko nang hindi ko pinahihintulutan. Umalis na kayo at hayaan nyo lang apo ko. Wala siyang ginagawang mali. Sige, huwag niyong pansinin ang sinasabi ni Mang Betong. Nandito tayo para panagutin ang punot dulo ng kaguluhan at kamatayan sa ating baryo. Sige mga kasama, kunin niyo si Elio! Nakita ko na iniharang ni Lolo Betong ang sarili niya sa pintuan. Kahit nakatalikod siya sa gawi ko, ay naramdaman ko ang matindi niyang determinasyon na protektahan ako. Sige, subukan nyo. Kailangan nyo muna dumaan sa ibabaw ng bangkay ko bago nyo makuha si Elio. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa aming bahay hanggang sa nagpumilit ng pumasok ang mga tao. Kahit mag-isa, ay hindi natinag si Lolo Betong. Pinagtulakan na siya ng mga tao para mawala siya sa pagkakaharang niya sa pinto. Pero naging mahigpit ang pagkakakapit ni Lolo sa gilid ng pintuan. Napatayo na ako sa labis na pag-aalala. Natakot na ako na baka kapag tumagal ang eksenang yun ay kung ano pang mangyari kay Lolo Betong. Nakita ko ang galit sa mukha ng mga tao nang nakita nila ako. Kumawala na ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Tama na po! Tama na po! Tumigil na po kayo! Huwag niyo po sasaktan ang lolo ko! Tama na! Sasama na lang po ako sa inyo! Tama na po! Manahimik ka, Elio. Hindi ka sasama sa kanila, apo. Wala kang kasalanan. Tumakas ka na. Bilisan mo, apo! Ngunit hindi ko sinunod si Lolo Betong. Nang sandaling yun, ay mas naisip ko ang kaligtasan ni Lolo Betong kesa sa aking sarili. Umiiyak akong lumapit sa may pintuan kung saan nakaharang si Lolo. Ngunit bago pa ako makalapit doon, ay tuluyang natumba na si Lolo Betong at nadaganan siya ng mga tao. Lolo Betong! Tutulungan ko sana si Lolo, pero mabilis akong hinawakan ng ilang kalalakihan sa aking mga braso. Hinila nila ako palabas ng aming kubo na parabang isa akong nakakatakot na kriminal. Nang nailabas na nila ako, ay iniharap nila ako kay Kapitan Edwin. Pilit kong nilingon si Lolo. Tatayo sana siya para lapitan ako, pero pinigilan siya ng dalawang lalaki. Maging siya ay hawak rin sa magkabilaan niyang braso. Bitiwan niyo ang apo ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Ibalik niyo siya sa akin. Wala siyang ginagawang masama. Maniwala kayo. Ayos lang po ako, Lolo! Huwag po kayo mag-alala sa akin! Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ko para isipin ni Lolo na hindi ako natatakot. Pero sa loob-loob ko ay sobra na akong natatakot dahil wala akong alam sa kung ano ang gagawin sa akin ng mga tao. Humarap ako kay Kapitan Edwin nang narinig ko ang pagsasalita niya. Ngayon, magbabayad ka na sa mga kasalanang ginawa mo. Hindi ko akalain na ang batang kagaya mo pa ang magdadala ng karumal-dumal na kamatayan
sa baryong pinoprotektahan ko. Kapitan Edwin, maniwala po kayo sa akin. Hindi po akong pumapatay. Hindi po ako ang aswang. Kahit anong sabihin mo, ay hindi na ako maniniwala. Yang sungay na nasa noo mo ay isang matibay na ebidensya na isa kang aswang o kung anumang kampon ng kadiliman. At sigurado kami na ikaw din ang pumapatay sa baryong ito. Lubayan niyo ang apo ko. Pakawalan niyo na siya. Magsisisi kayo sa ginagawa niyong ito dahil nagkakamali kayo ng taong pinaparusahan. Walang kinalaman si Elio sa mga patayang nangyayari rito. Kaya't pakawalan niyo siya. Maawa na kayo sa bata. Huwag mo nang sayangin pa ang laway mo, Mang Betong. Kahit ano sabihin mo, ay hindi na namin pakakawalan si Elio. Kailangan niyang magbayad sa mga kasalanang nagawa niya. Sige, kayo! Dalhin niyo na sa plaza si Elio. Siguraduhin niyo na hindi yan makakawala. Dahil kapag nakawala pa yan, ay paniguradong gaganti at gagantiyan. At baka mas marami pa ang patayin ng batang yan. Mga walang hiya kayo. Wala naman talaga kayong magawa sa buhay. At pati inosente bata ay sisisihin nyo sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Sabihin mo yan sa pamilya ng mga pinatay ng apo mong aswang. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon nila. Kailangan may managot sa mga patayang nangyayari. At malinaw na sa inyo ang may kagagawa nun. Nagsimula na akong hilahin ng mga lalaki palayo sa aming bahay. Halos madurog ang puso ko nang narinig ko ang malakas na pagpalahaw ni Lolo Betong. Buong buhay ko ay noon ko lang siya narinig na umiyak ng ganun. Hindi ko na siya tinignan pa dahil mas lalo lamang akong masasaktan. Hindi na ako pumalagpa o nanlaban at hinayaan ko na lamang na ilayo ako ng mga lalaki sa bahay namin. Dinala ako ng mga lalaki sa plaza. Meron doong nakahandang kulungan na gawa sa kawayan. Ipinasok ako ron ng mga lalaki na parabang isa akong mabangis na hayop na kailangan ikulong. Inilagay ng mga lalaki ang isang kadena sa pinto ng kulungan at nilagyan yun ng malaking kandado. Dahil mababa ang kulungan, ay hindi ako maaaring tumayo. Nakaupo lang ako sa lupa. Maya-maya pa ay lumapit si Kapitan Edwin sa akin at tinignan niya ako na parabang isa akong walang kwentang bagay. Magpasalamat ka. Dahil napagkasunduan namin na ikulong ka dyan habang buhay. Hindi sapat na patayin ka lang namin dahil matatapos kagad ang paghihirap mo. Ang dapat sa'yo ay habang buhay na magdusa. Nagkakamali po kayo, Kapitan Edwin. Hindi po ako ang aswang. Hindi po ako ang pumapatay. Maniwala kayo sa akin. Wala namang kriminal na umamin sa krimeng ginawa niya. Sagutin mo nga ako. Saan ka ba talaga galing, ha? Sinadya mo bang mapunta sa aming baryo para dito ka magasik na kasamaan mo? Paano ko po masasagot ang tanong nyo? Kung sanggol pa lang po ako nung dinala po ako ng nanay ko kay Lolo Betong. Sinungaling! Napakabata mo pa pero ubod ka na ng kasinungalingan. Sa bagay, hindi na dapat ako magtaka kung ganyan ka magsalita. Nagawa mo ngang pumatay eh. Magsinungaling pa kaya? Hindi po ako sinungaling. At hindi po akong pumatay sa mga tao. Maniwala naman po kayo sa akin, Kapitan, oh. Hindi ko po magagawa mga binibintang niyo sa akin. Wala na silbi mga sasabihin mo. Dahil wala nang maniniwala sa'yo. Tandaan mo, habang buhay kang nakakulong dyan, marami kang pinatay na mga tao. Kaya yan ang kaparusahan na dapat sa'yo. Ngumisi si Kapitan Edwin at saka siya tumalikod para maglakad na palayo. Nanghihinang napakapit ako sa rehas na kawayan habang pinipigilan ko ang aking mga luha na pumatak. Nang sandaling yon, napagtanto ko na walang maitutulong kung iiyak ako ng iiyak. Ang kailangan kong gawin ay patunayan sa mga tao na hindi ako aswang at hindi ako ang pumatay sa mga tao sa aming baryo.
Pero alam ko na mahirap gawin yon, lalo na't nakakulong ako at tila sarado na ang isip ng lahat sa mga paliwanag namin ni Lolo Betong. Pagsapit ng hapon ay may 2 tanod na dumating para bantayan ako. Maya-maya ay magkasamang dumating sina Lolo Betong at Dodong. Awang-awa sila nang nakita nila ang aking kalagayan. Napakahayop talaga ng Edwin na yon. Hindi na siya naawa sa iyo, Apo. Ikinulong ka niya na para bang isang mabangis na hayop. Sinabi mo pa, Mang Betong. Kung hindi nga lang masamang pumatol sa matanda, isa-isa kong bubunutin ang bigote nun eh. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Ayos lang po ako rito. Pinakain po nila ako ng tinapay kanina. Ang sabi po ni Kapitan, habang buhay daw po akong ikukulong dito, kaya panigurado po na palagi po ako nilang bibigyan ng tubig at pagkain para mabuhay po ako. Kahit na, hindi ka dapat nakakulong dito, Apo. Wala kang kasalanan. Kung sino man ang aswang na pumapatay, ay malamang malaya pa sa sandaling ito. Pero huwag kang mag-alala, Elio. Nagawa ko ng paraan para mapatunayan sa lahat, at lalo na kay Kapitan Edwin, na wala kang kasalanan, Apo. Lolo, parang awa niyo na po. Tama na. Huwag niyo na pong awayin si Kapitan. Baka po kasi kung ano pang gawin nila sa inyo eh. Hindi ko na kailangan kumilos o makipagtalo pa sa kanya para patunayan na hindi ka isang aswang, Apo. Sigurado ko na mamayang gabi o sa mga susunod na gabi ay aatake ulit ang aswang na siyang mambibiktima. At kapag nangyari yon, kapag may namatay na naman, ay doon nila malalaman na hindi ikaw ang aswang. Dahil kung magpapatuloy pa rin ang pagpatay at nakakulong ka rito, ay doon natin mapapatunayan na wala kang kasalanan. Kinilabutan ako sa sinabing yun ni Lolo Betong. Bumigat ang pakiramdam ko dahil kailangang may mga buhay na mawala para lamang mapatunayan ko na inosente ako. Ngunit ang bagay na yon ay hindi ko na kontrol dahil hanggang sa sandaling yon ay malaya pa rin ang totoong salarin sa patayang nangyayari sa aming baryo. Nang iwanan na ako ni Lolo Betong at Dodong ay umupo ako sa isang sulok ng kulungan. Nakayakap ako sa mga binti ko at tahimik akong nagdasal sa Panginoong Diyos na sana ay matapos na ang lahat ng yon. Nagulat ako nang may isang bato na tumama sa kulungan. Pag-angat ko ng aking muka ay nagulantang ako nang makita ko ang mga taong nasa harapan ko. May hawak silang mga bato at bakas sa mukha nila ang matinding galit. May mga sumigaw at tinawag akong salot at aswang. Maya-maya pa, pinaulanan nila ako ng bato. Doon na ako tuluyang napaiyak dahil sa sobrang takot. May mga batong hindi tumama sa akin dahil sa rehas na kawayan yon tumama. Pero meron ding mga bato na nakalusot at tumama sa iba't ibang parte ng aking katawan. Tama na! Tama na po! Tama na! Maawa na po kayo sa akin! Tama na po! Tila bingi ang mga tao sa pakiusap at pag-iyak ko. Patuloy lang sila sa pagbato sa akin. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal sa ganoong sitwasyon hanggang sa tumigil na ang mga tao at umalis sila na para bang walang nangyari. Kinagabihan, tanging tubig lang ang ibinigay sa akin. Hindi na ako nagreklamo dahil alam kong kahit na anong sabihin ko sa mga nagbabantay sa akin ay hindi naman nila ako pakikinggan. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tiisin ang gutom na nararamdaman ko. Humiga ako sa malamig na lupa at namaluktot ako upang kahit papano ay mabawasan ang lamig na aking nararamdaman. Habang pinipilit kong makatulog, ay paulit-ulit akong nagdasal sa utak ko
Ipinagdasal ko sa Panginoong Diyos na sana ay malaman na ng mga tao na wala akong kasalanan sa nangyayaring patayan sa aming baryo. Nang dahil sa labis na pagod, ay unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata. Hanggang sa tuluyan na akong pumikit. Pero wala pang 1 minuto simula nang pumikit ako, ay narinig ko na nag-uusap ang 2 tanod na nagbabantay sa akin. Narinig ko na tinanong ng 1 tanod sa kasama niya kung nakita ba nito yung anino na gumalaw sa likod ng 1 puno. Bago pa makasagot ang tinanong na tanod, ay lumabas mula sa puno ang 1 nilalang na may nakakatakot na anyo. Para siyang 1 halimaw na may mahahabang sungay. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata na animo ay nagbabagang bolang apoy. Malaki ang kanyang katawan na punong-puno ng itim na balahibo. Meron siyang matutulis na mga kuko at pangil. Sigurado ko na yon ang aswang na sumasalakay sa aming baryo. Napasiksik ako sa 1 sulok ng kulungan dahil sa labis na takot, habang ang 2 tanod ay nagkaroon ng alinlangan kung lalabanan ba nila ang aswang. Nang malakas na sumigaw ang aswang, ay takot na tumakbo ang mga tanod. Teka, sandali lang po! Huwag niyo po akong iwanan dito! Bumalik po kayo! Bumalik po kayo! Nanlaki ang mga mata ko nang naglakad papalapit ang aswang sa kulungan. Mas lalo kong napasiksik sa sulok at inisip ko na yun na ang aking magiging katapusan. Huminto ang aswang sa harapan ng kulungan at walang kahirap-hirap na sinira niya ang kulungan gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Puno ng takot na tinignan ko ang aswang. Parang awa niyo na po, mga aswang. Huwag niyo po ako papatayin. Maawa na po kayo sa akin. Walang imik na hinawakan ako ng aswang at isinampay niya ako sa kanyang balikat. Nagsimula akong magwala at nagpumiglas. Pinagsususuntok ko ang likod ng aswang pero wala yung epekto sa kanya. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Pakawalan niyo ako! Alam kong walang silbi ang pagmamakaawa ko na yun. Pero nang sandaling yun kasi, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang sa mabilis na tumakbo ang aswang palayo, habang bitbit niya ako sa kanyang balikat na para bang isakon-sako ng bigas. Napakabilis niyang tumakbo at hindi ko na namalayan na nasa loob na pala kami ng gubat na matatagpuan sa dulong parte ng aming baryo. Makalipas lamang ang ilan sandali, ay huminto na sa pagtakbo ang aswang. Hanggang sa ibinaba niya na ako sa tabi ng 1 puno. Tatakbo sana ako para tumakas, pero mabilis niyang nahawakan ang aking braso at isinalya niya ako pabalik sa tabi ng puno. Mamang aswang, kung papatayin niyo po ako, patayin niyo na po ako. Pero, pwede po mabilisan niyo ang pagpatay niyo po sa akin? Yung po bang hindi ako masasaktan? Elio, Po? Teka, kilala niyo po ako? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? matagal na akong nakasubaybay sa iyo sa malayo. Ako yung ama. Ako si Dumalupig. Isa akong aswang na kung tawagin ng mga tao ay halagoba. Ikaw ang aking naging anak sa isang mortal. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi isang aswang ang tatay ko. Hindi pa ba malinaw na patunay ang sungay na meron ka? Nang tumuntong ka sa edad na 12, ay unti-unti nang nabuhay ang pagiging aswang mo. Natigilan ako sa sinabing yun ng aswang na si Dumalupig. Pinagmasdan ko ang itsura niya at kahit nakakatakot ang anyo niya,
ay unti-unting naglaho ang takot na nararamdaman ko. Kung ikaw ang tatay ko, bakit hindi kita kasamang lumaki? Bakit kailangan akong ipamigay ng nanay ko? Dahil ayaw namin mabuhay ka bilang isang aswang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay umibig ako sa nanay mo, Elio. At ganun din naman siya sa akin. Nabuo ka namin at nabisyod tinutulan ng aming lahi. Kaya sinabi ko sa iyong ina na dalhin ka niya sa malayong lugar na ginawa naman niya. Pero sinundan siya ng mga kalahi kong aswang dahil ang nais nila ay mabuhay ka na kagaya namin. Kaya ibinigay ka niya sa matandang lalaki na nag-aalaga sa iyo ngayon. Sa kasamaang palad, pinatay ng ibang lahi ng mga aswang na yon ang iyong ina. Ang lahi ng mga aswang na yon ay matagal ng kalaban ng ating lahi. Matagal kitang hinanap, Elio. At matagal rin akong nakabantay sa iyo nang hindi mo nalalaman. Nandito ako sa baryo niyo upang bantayan ka. Kaya kung iniisip mo na kukunin kita sa nag-aalaga sa iyo ngayon ay nagkakamali ka. Sadyang kailangan ko lamang na magpakita at magpakilala sa iyo dahil kailangan kitang iligtas. Naniniwala na po ako sa inyo na kayo po ang tatay ko. Yan po kasi ang magpapaliwanag kung bakit po ako biglang tinubuan ng sungay. Pero hindi po ako naniniwala na nandito kayo para lamang po bantayan ako. Kung babantayan niyo lang po ako, bakit kailangan niyo pa po pumatay ng mga inosenteng tao? Nang dahil po sa ginawa niyo, ako tuloy ang pinagbibintangan na gumawa ng lahat ng pagpatay. Nagkakamali ka sa paratan mo sa akin, anak. Hindi ako ang aswang na pumapatay sa inyong baryo. Pero, ang sabi po nila, may mahabang sungay din po yung aswang na pumatay po dun sa mga tao sa baryo namin. Gaya po ng sungay na meron kayo. Hindi ako ang aswang na yon. Ang aswang na yon ay isa ring hanagop na kagaya ko. Si Daluyong ang aswang na yon. Kalaban siya ng ating lahi. Siya ang pumatay sa iyong ina. Nandito siya dahil hinahanap ka niya. Nais kanyang patayin dahil gusto niyang ubusin ang lahi natin. Alam niya na kapag napatay ka niya, ay mapuputol na ang ating pagpaparami. Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Walang dahilan, anak, para magsinungaling ako sa iyo. Diretso kong tinignan si Dumalupig sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang sinseridad sa mga salitang kanyang binitiwan. Nang sandaling yon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga katotohanang nalaman ko. Kahit kasi bigla na lang akong tinubuan ng sungay, ay hindi ko inisip na maaari palang anak ako ng isang aswang. Maaari ba kitang mayakap, aking anak? Walang pag-aalinlangan akong tumango. Yumuko si Dumalupig at sa kanya ko niyakap. Hindi ko na napigilang mapaluwa dahil sa labis na kasiyahan ko ng mga oras na yon. Kahit isang aswang ang tatay ko, ay tatay ko pa rin siya. Siya ang isa sa dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundo. Ngunit biglang humiwalay si tatay sa akin nang luminga siya sa paligid. Inamoy niya ang hangin. Kahit hindi ko alam kung bakit niya yung ginagawa, ay may kabakong naramdaman. Tay, bakit po? May problema po ba? Hindi maaari ito. Nararamdaman ko si Daluyong. Nasa paligid na siya. Napakapit ako sa braso ni tatay nang mula sa isang puno na nasa aming harapan ay tumalon ang isa pang aswang. Mas malaki siya at mas nakakatakot ang kanyang itsura. Wala siyang balahibo pero kulay abo ang kanyang balat. Nakakatawa naman na nagtagpo na kayong mag-ama. Pero nakakalungkot din na ito na ang una't huli niyong pagkikitang dalawa dahil sisiguraduhin ko na mapapatay ko na kayong dalawa ngayong gabi. Maraming salamat,
Dumalupig, dahil ikaw na ang gumawa ng paraan para madali kong mahanap ang iyong anak. Hindi ako papayag. Napatayin mo ang aking anak, Daluyong. Binibigyan kita ng pagkakataon na umalis at lubayan mo si Elio. Dahil kung hindi, ikaw ang mamamatay ngayong gabi. Wala akong dahilan para sundin ang gusto mo, Dumalupig. Kailangan kong ubusin ang lahi nyo upang ang aming lahi ang hihiranging pinakamalakas na mga aswang. Sabagay, hindi na kita dapat pampatakasin dahil mas mabuting patayin na lang kita. Anak, magtago ka muna. Siguraduhin mo na ligtas ka. Kailangan ko nang harapin si Daluyong para matapos ng kanyang kasamaan. Nang dahil sa labis na takot, ay agad akong naghanap ng mapagtataguan. Nagtago ko sa likod ng isang malaking puno. Sumilip ako upang makita ko kung ano ang mangyayari. Nagtama ang mga mata ni na Dumalupig at Daluyong. Pakiramdam ko ay panaginip lamang ang lahat ng yon. Hindi ko akalain na makakasaksi ako ng dalawang aswang na maglalaban. Galingan niyo po, tatay! Huwag po kayong papayag na magtalo kayo! Malakas na sumigaw si Daluyong at mabilis siyang umatake. Sa sobrang bilis niya ay parang kumurap lang ako at nasa harapan na niya si Dumalupig. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya at tumama yun sa dibdib ng tatay kong aswang. Naglaho si Daluyong at sa isang kisap mata ay nasa likod na siya ni Dumalupig. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya na naging dahilan para mapasubsob sa lupa ang tatay ko. Agad namang tumayo si Dumalupig at sinunggaban niya ang kanyang kalaban. Kinagat niya yun sa leeg at saka malakas na ibinalibag sa lupa. Nakangising tumayo si Daluyong habang matiim na nakatingin sa tatay ko na si Dumalupig. Malakas ka ngayon, pero wala pa rin papantay sa lakas ko. Muling sumugod si Daluyong at sa pagkakataong yun ay nagawa niyang kagatin sa balikat si Dumalupig. Ngunit hindi nagpatalo ang tatay ko at nakipagpalitan siya ng pag-atake hanggang sa bumaon ang matutulis na kuko ni Daluyong sa dibdib ni Dumalupig. Nang hugutin nito ang mga kuko niya ay napaluhod sa lupa ang tatay ko. Nakita mo na, mas malakas pa rin ako kumpara sa'yo, Dumalupig. Huwag kang mag-alala, dahil sa sandaling mapatay na kita, ay isusunod ko kagad sa'yo ang iyong anak upang sa impyerno na kayo magkikita. Itinaas ni Daluyong ang kanyang mga kamay para muling itarak kay tatay ang mga kuko niya. Nang sandaling yon ay naramdaman ko ang matinding kagustuhan na iligtas ang tatay ko. Hindi ako papayag na mamatay siya sa kamay ni Daluyong. Kaya naman, lumabas ako sa aking pinagtataguan at unti-unting bumangon ang galit sa aking puso. Tatay! Matapos kong sumigaw, ay naramdaman ko na humaba ang aking sungay. Mabilis na nagbago ang aking anyo hanggang sa tuluyan na akong naging aswang. Nang lumingon si Daluyong sa akin, ay mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Tumalon ako ng napakataas at sinunggaban ko si Daluyong sa kanyang likod. Ibinaon ko ang matutulis kong mga ngipin sa balikat niya at marahas ko yung hiniklas. Malakas naman na napasigaw si Daluyong dahil sa matinding sakit. Pero hindi pa ako natapos doon. Mabilis akong lumipat sa harapan ni Daluyong at sa isang iglap ay nagawa kong laslasin ng napakalalim ang leeg niya gamit ang aking matutulis na kuko na animo ay parang singtalim ng labaha. Bumagsak ang katawan ni Daluyong na wala ng buhay at halos humiwalay na ang ulo niya.
sa kanyang katawan. Habang habol ko ang aking paghinga, habang unti-unting lumiliit ang aking sungay, ay bumalik na ako sa pagiging tao. Nang humarap ako sa tatay ko, ay nasaan yung tao na ako. Agad ko siyang tinulungan na makatayo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay, anak. Hindi ako makapaniwala na sa ganyang edad mo ay ikaw na ang papatay kay Daluyong. Kahit ako po, Tay. Hindi rin po ako makapaniwala sa nagawa ko. Naramdaman ko po kasi na kailangan ko po kayong iligtas. Siguro po, yun ang nagtulak sa akin para maging matapang at mailabas ko po kung sino po talaga ako. Pero Tay, ibig po ba sabihin ay isa na po kong ganap na aswang? Huwag kang mag-alala, anak. Dahil hindi buo ang dugo ng aswang na nananalaytay sa'yo. Ang mga gaya mo ay may kakayang mamili kung paano ka mabubuhay. Pero alam ko na nais mong mabuhay bilang isang tao. Kaya may isang bagay akong ipagkakaloob sa iyo. Inilahad ni tatay ang kanyang palad at nakita ko ang isang itim na bato. Ito ay isang mahiwagang bato, anak, na kailangan mo lulukin. Mananatili ito sa loob ng iyong katawan habang ikaw ay nabubuhay. Ang batong ito ay bibigyan ka ng kakayahan na kontrolin ang iyong pagiging aswang. Gamit ang iyong isip ay magiging aswang ka lamang sa sandaling naisin mong maging aswang upang ipagtanggol ang iyong sarili sa kapamakan. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang itim na bato at nilunok ko yun. Naramdaman ko ang paggapang ng bato sa aking lalamunan. Wala pang isang minuto ay naramdaman kong nawala na ang aking sungay. Hala! Nawala po ang sungay ko, Tay! Maraming salamat po! Tandaan mo, anak. Maaari ka pa rin maging aswang. Pero yun ay kung nais mo lamang. Maaari mong gamitin ang pagiging aswang mo upang ipagtanggol ang mga mahal mo sa buhay. Salamat po. Salamat po, Tay. Napakasaya ko po. Kasi nakilala ko na po kung sino ang tatay ko. Sayang nga lang po. Kasi wala na po si nanay. Naniniwala ako, anak, na kung nasan man ang iyong ina, ay masaya siya dahil nabubuhay ka sa paraang gusto namin. Pero Tay, may problema pa po ako eh. Iniisip po kasi ng mga tao na ako po ang aswang na pumapatay po sa aming baryo. Hindi nagsalita si tatay. Sandali siyang tumahimik. Nilapitan niya ang walang buhay na katawan ng aswang na si Daluyong at tuluyan niyang pinugot ang ulo nun. Heto, anak. Kunin mo ang ulo ni Daluyong. Ipakita mo ito sa mga tao sa inyong lugar. Sabihin mo na ikaw ang pumatay dito. Nang sa ganun ay mapatunayan mo sa lahat na wala kang kinalaman sa mga patayang nangyari sa inyong lugar. Magandang ideya nga po yan, Tay. Salamat po. Sige na, anak. Bumalik ka na sa inyong baryo. Huwag kang mag-alala dahil palagi lang akong nakabantay sa iyo at nakasubaybay. Sigurado ko na hindi pa ito ang ating huling pagkikita. Mag-iingat ka, anak. At palagi mong tatandaan na mahal kita. Nang kunin ko ang ulo ni Daluyong, ay mabilis na nawala si tatay sa harapan ko. Napangiti na lang ako ng sandaling yon dahil sa labis na kasiyahan. Dahil sa wakas ay nalaman ko na ang aking pinagmulan. Doon ko napagtanto na tama si Lolo Betong. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao, maganda man o hindi,
ay merong dahilan. Hindi na ako nagtagal sa gubat at nagsimula na akong maglakad pabalik sa aming baryo. Nadala ang ulo ni Daluyong. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na ako sa aming baryo. Habang naglalakad ako sa gitna ng daan, ay nakita ko sa aking unahan ang mga kalalakiang naglalakad ng mabilis papalapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang malaman ko na sina Kapitan Edwin yun at ang ilang tanod. Kasama rin nila si Lolo Betong. Lahat sila ay nagulat nang makita ang dala kong ulo ng aswang. Si Lolo Betong lang ang lumapit sa akin. Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas ka, Apo. Nang malaman ko na may isang aswang ang kumuha sa iyo, ay agad ako sumama kina Kapitan sa paghahanap sa iyo. Wala na po ang aswang na kumuha sa akin, Lolo. Ito na po. Natalo ko na po siya. Ibinato ko sa paanan ni na Kapitan Edwin ang pugot na ulo ni Daluyong. Sinabi ko na lang sa kanila na yun ang ulo ng aswang na kumuha sa akin upang hindi na sila magtanong pa. Elio, iho, patawarin mo kami kung inisip namin na ikaw nga ang aswang na pumapatay sa baryo natin. Nang kunin ka ng aswang na yon, ay doon lang namin napagtanto na nagkamali kami. Pero Elio, paano mo napatay ang aswang na yan? Importante pa po ba yung kapitan? Ang mahalaga po ay patay na po ang aswang at wala na po siyang mabibiktima pa. Lo, umuwi na po tayo. Gusto ko na po magpahingi. O sige. Pero Apo, ang sungay mo, paanong nawala ang sungay mo? Mahabang kwento po, Lo. Sa bahay na lang po natin pag-usapan. Pagod na po ako. Nagsimula na kaming maglakad ni Lolo Betong pauwi sa aming bahay. Hindi maalis ang ngiti sa akin labi dahil sa mga nangyari sa gabing yun. Nakakapagod, pero mas lamang ang aking kasiyahan dahil bukod sa napatunayan ko na sa lahat na hindi ako ang aswang na pumapatay ng mga tao sa aming baryo, ay nakilala ko rin ang aking totoong ama. Nang makauwi na kami ni Lolo Betong, ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ipinaalam ko rin sa kanya kung sino ba talaga ako at kung saan ako nagmula. Maging ang dahilan kung bakit nawala ang aking sungay ay sinabi ko rin sa kanya. At sa kabila ng mga nalaman ni Lolo Betong, ay buong puso niya pa rin akong tinanggap at sinabi niya na walang magbabago sa pagkakakilala niya sa akin at sa kanyang pagmamahal. Sa mga sumunod na araw ay naramdaman ko ang paghanga ng mga tao sa akin dahil alam nila na ako ang pumatay sa aswang, at nang dahil sa mga nangyari ay natutunan nila na hindi hadlang ang itsura ng isang tao para gumawa siya ng kabutihan. Hindi rin dapat hinuhusgahan ang isang nilalang base sa panlabas na anyo, dahil ang tunay na mahalaga ay meron siyang mabuting kalooban.